Ginagamit namin dito, yung brush, may symbolism din yan. Opo. Pag hawak, ganito. Okay. Paano po? Tatlong fingers dito. Ano ko? Tatlong fingers lang pala. Yan. Okay. Yan. So, pati pala Ganun paghawak. Oo. Bakit ho? Tatlong fingers lang? Tatlong fingers. Ang represent nito, yung kaisipan, yung nararamdaman, tsaka yung language. Okay. Tapos yung isa, yun yung pagkatao. Itong four. Okay. So ito yung tatlong finger yung nandito siya. Tapos upright, no? Tama po ba? Yan, tama. Tapos yung nito, yung stem, ito yung pinaka backbone or foundation. Dapat nakaganyan kasi ito yung pinaka-transmitter mo sa heavens. Kasi pag ginagawa mo ito, tinatransform mo siya, yung ideas mo, yung pagkatao mo, dinadaan mo siya dito, papunta galing sa langit, tapos papunta niya sa papel. Okay. Yung ink, yun ang representation ng pagkatao mo. Okay. So kung susulat tayo, i-dip natin dito, sa kulitan, alpha syllabary siya. So meaning, sinusulat natin by syllable. Hindi tayo nag-spell kamukha ng Roman script. Pinagsama mo yan, nagiging lip. Tinuruan ako ni Kuya Norman na isulat ang pagbati ng Kapampangan sa kanilang mga bisita sa bahay. Sige po, gayahin ko po kayo. Meron po bang tamang dami lang ng... meron. Medyo roll mo lang siya. Roll, ganun po. Yan. Okay. Tapos, ganun. yan. Sige. Okay lang yan. Yan, ganda. So, nababasa niyo po ba ito? Mababasa mo naman siya. Pwede na, acceptable naman. Acceptable naman daw siya. So, ang hindi ko ini-expect, napaka-therapeutic pala niyang gawin. And ang feeling lang, para kang bumalik sa unang panahon. Parang pakiramdam mo, kasama mo nagsusulat yung mga nakatira dito sa Pampanga nung wala pa yung mga Espanyol dito sa Pilipinas. Ang mga ganitong lumang klase ng panulat ay isang source of pride and identity ng mga tao. No? So kung merong sariling panulat ang mga Kapampangan noong unang panahon, mas mapapalakas natin ang identidad ng mga Kapampangan kung ito ay patuloy na ginagamit, lalong-lalo na ng mga kabataan. Kasi kung ang gagamit din ay matatanda, pag nawala na ang kanilang henerasyon, mawawala na naman. So para maging buhay ang isang kultura, kinakailangan patuloy itong naisasalin sa bagong henerasyon. At ang isang epektibong paraan nito ay yung through educational system. At ang pinakasusi ay yung mismong mga edukador o mga educators. Ngunit kahit nanganganib ng mawala ang kulitan sa ating modernong panahon, nakatutuwang malaman na ang 11 anyos na si Bambalito, ang paboritong libangan ay ang pagsusulat sa kulitan. Ang mga kuya ko po kasi mahilig sumulat at magbasa ng kulitan. Nung una nga po, akala ko alpabetong inchik yun eh. Pero po naisip ko rin po, kung kayang matuto ako ng ganito, astig siguro yun. Kaya po, nagpaturo na rin po. Masaya po kasi bihira na lang po kasi yung mga sumusulat ng ganun eh. Naging bonding nga raw nilang magkakapatid ang pagsusulat sa kulitan. Ang nanay ko po kasi at ang tatay ko kapag naglolokohan kami, lagi kami binabawal eh. Kaya hindi naman po sila marunong na sumulat ng ganun. Kaya hindi naman po nila alam kung ano sinasabi namin. Marami sa mga bata, wala nang ka-interest. Nandito nga sila sa Pampanga, nananagalog sila. Hindi sila nagfo-focus sa kulturang Kapampangan. Gusto ko pong magturo ng kulitan eh, para mas umunlad pa ang aming kulturang Kapampangan. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko siguro, kahit nga po isang bata lang, okay na po sa akin. Ang kulitan ay patunay na tayong mga Pilipino may sariling kultura na bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Napalitan man ito ng makabagong titik, hindi ito maglalaho hanggat may mga taong nagsusumikap na buhayin ito sa ating ala. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si JP Soriano, kasama sa iisang brigada.